Kahit sino, basta pareho silang sasagot. Okay. Kasi pinagtatalunan niyo yung salitang Mesaya, di ba? Hindi yung Mesaya ka, di ba yung Mesaya? Iba yung Mesaya. Okay. So, yung salitang Mesaya, dahil ginamit niya kay Ciro yun, sabi niyo nga, pero ang nandun sa shepherd, bakit sa lahat ng mga propeta, dahil prophet din si Kristo ayon sa Biblia at sa Quran, bakit yung salitang Mesaya kay Kristo lang pinapit, hindi doon sa mga una pang mga propeta? Bakit kay Jesus Christ lang, according to the Bible and according to the Quran, only Jesus Christ called Messiah? Bakit? Thank you so much. Mukhang maganda yung tanong. Ano mo nagsasagot doon? Brother Knight? Okay. Ang maiksing sagot. Ito yes, tama ka kanina, Brother May. Ginamit ko kanina yung salitang misyak ng ibig sabihin is the anointed one. So, bagamat sa Quran ay tinawag si Isa alayhi salam bilang Al-Masih, Isa Al-Masih or Jesus or Isa the Messiah, na ang kahulugan ng Messiah batay sa malapit na kahulugan nito is Rasul. O pag sinabing Rasul is messenger or sinugo din. Kaya there is, masasabi kong walang masyadong espesyal na bakit ginamit yung salitang Mesya kay Jesus Christ is nangungulugan na siya ay Diyos batay sa definition ni Baladad. Kaya nga, hindi mo yan tinatanong, pero ito ang premise ko. Ang salitang Mesya, kanina sinabi ko dito, ay hindi lang siya ikinapit kay Kristo. Pwede ikinapit dito kila Moses, kila David, kila Solomon, at kay Sarah, o kay Haring Cyrus. Most especially, binibigyan ko rin dito kanina ng pagdidig ko ay si Cyrus kasi kung pag-aaralan natin yung interpretation ng salitang Mesya batay sa rulings of hermeneutics, ito meron ako ditong libro basic hermeneutics, ang masasabi dito, the science of interpretation of the Bible, pag sinabing Mesya is nangungulugan siya as a Savior, yun ang kanyang malapit na possible na translation. Basta ang main point ko dito, hindi lang siya kay Jesus Christ ikinapit. So, Allah wa alam. Okay, thank you so much. Sa mga salita, ang kasagutan niya, hindi naman daw iisa lang ang Messiah according to Islam. Ngayon, alamin natin ang version ni Brother Cesar Banlagan. Sa kanungan, kung kita tanong bakit kay Kristo lang itinapit ang bansag na Messiah? Okay. Sa aking papahayag, bagamat sabi niya maraming Messiah, ang kahulugan messenger, sugo, bagamat marami kong tinawag na sugo, si Kristo ang binigyan ng pinaka-mataas na antas ng sugo. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Pilipos 2:9. Sabi nito, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Maraming Mesiyas, marami, pero si Jesus pinakatanging, binigyan ng pinakamataas na antas. Sabi ko sa Diyos, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tao sa langit at sa lupa. Sa kanilang ginamit yun. Walang ibang panuluhuran. Tanging only Jesus lang. Kaya mataas siya sa antas ng Messiah, sabi ng pinakapit sa tao. Only Jesus Christ, binigyan ng tanging mataas na antas. Yan. Messias, only begotten Son. Yun po ang kahulugan doon. Ang sagot ni Brother Cesar Banlagan, maraming Mesias, pero nakatangi at pinakamataas ang antas na pagiging Mesias na ibinigay sa Panginoon Yeso Cristo. Yun po ang aking summary sa kanyang tanong. Ngayon, babalik po tayo sa pagkatanong kay Brother Cesar Banlagan. Brother, mukhang ikaw ang malapit sa akin. Pangalan mo? Ahmad. Magatmat, hindi ko na itatanong ang iyong luluhod. Obvious naman. Ano na lang ang iyong tanong? Pastor, itatanong ko lang po kasi medyo kay Jesus Christ na tinatawag yung Panginoon. Sabi mo, ang Ama ay Diyos at si Jesus Christ ay Diyos din po. May napabasa po tayong versikulo sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking Amang nasa langit. Ngayon, tanong mo po ganito, sino po ang tinutukoy ni Jesus Christ dito? Okay. Ang binanggit na tunay ng Panginoon, maraming tumatawag na Panginoon sa Kanya, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, invalid. Maraming tumawag sa Kanya Panginoon
Pero ang punto ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin na Panginoon. Ibig sabihin pala, tinawag siyang Panginoon. Pero hindi lahat nakapasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya maraming tumawag sa Panginoon. Pero hindi lahat magkapasok. Yun lang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Tinawag talaga siyang Panginoon. Tinawag siyang Panginoon talaga. Okay, so ang kanyang papulugan doon sa mga kasatanatan yun, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon. Yung ang sabi niya, importante, sinusunod siya, mga followers ng okay, ang qualified, ang bibigyan ng title. Yung sumusunod sa kalooban ng Ama na sa langit. Oo. Is yun. Ngayon, sino naman ang bibigyan natin ng ticket ng pagtatanong para kay Brother Knight? Para kay Brother Knight po. Kay Brother Knight po muna alternate, yung po ang patakaran. Brother Knight muna, sister. Pagkakita mo na mamaya. Wala nang magtatanong eh. Brother Knight, sa labas. Wala. Sa labas. Wala magtatanong? Oo. Maraming nakakampi dito. So, inanalitan nyo natin yung friend na yun. Sister, pagbibigyan natin sa sister. Please, nalapit ako sa iyo. Itang taon namin mo. Itang taon namin. Pangalan po. Pangalan po. Huwag lang bagutin ng pangalan. Okay, ano mo isa siyang kapatid na Muslima. At ang tanong para kay Brother Sosa ay Ito po ang tanong ko sa iyo, Pastor. Ang sabi mo po kanina ay dalawa ang Diyos. Ang sabi mo kanina, ang Diyos ay Ama at Anak. Ngayon po, kung po kayo ay mananalangin, sino po ang pinanalangin mo? Yung anak o yung ama? Magandang tanong. Anong sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin? Sa aklat ng Juan, 16:13, paano ba kami manalangin? Tinuruan kami ni Jesus. Ito, basahin ko talata. Sabi nito, ganito kayo manalangin. Sabi niya, anong bagay na hingin niyo sa Ama sa aking pangalan? Kaya pag humingi kami, unahin namin yung Ama. Halimbawa, example, Ama, tulungan mo ako, ingatan mo ako. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi i-address sa kanya eh. Sabi niya, ano bang hingin niyo sa Ama sa panalangin? Sa aking pangalan. Kaya, sister, Ama, tapos in Jesus' name. Kahit ang palay siyang demonyo, in Jesus' name. Magpagaling may sakit, in Jesus' name. Lahat yan sa pangalan ni Jesus. Yan ang sagot. okay, maraming salamat Brother Joseph. At dahil sa nawalan ng turn, si Brother Knight, bigyan siya ng privilege kung gusto niyang mag-react doon sa tanong o sagot ngayon. Brother Knight, any reaction? Actually, Mr. Moderator, ito lang ang masasabi ko. Microphone. Okay, itong masasabi ko. Gusto ko mag-react pero wala kasi yung sa rules. Wala sa rules namin na magre-react ako. At saka hindi naman ako nagre-react sa mga sagot niya. So, pag nangyari yung kasi lalabas, isa na yung form of parang pagdidiskusyon na naman ito. Okay, yun ang masasabi ko. Maraming salamat sa pagiging gentleman ng ating Brother Knight. Bagamat walang ikaw gusto magtanong sa kanya, so ako nakikiusap para kung masira yung thread, magtanong na kayo kay Brother Knight. Para kay Brother Knight, please. Tapos siya sa tubig. Brother Knight. Brother Knight. Oo. Sino pa ganun tanong kay Brother Knight? Yung dagdag kaalaman lang, kahit Muslim na tayo, ano? Ay, siya na lang ulit. Parehas sila ulit, parehas. Parang may ulit. Yan, sa inyo. Kasama na sa religion. Okay, parehas. Yung salitang Lord, curious. Hello, yung salitang curious, Greek, tama? Okay. Pag sinabing curious sa inyong dalawa, pwede ba natin gamitin to sa ordinaryong tao o sa Diyos lang to pwedeng ikapit? Okay ha, ulitin ko ha. Ang salitang curious, sa Diyos lang ba to pwedeng gamitin o pwede rin gamitin sa mga tao? Ako muna ang unang sasagot. Kami. Ganda ng tanong. Okay, actually ganito ang premise ko. Ang salitang po Diyos, ginamit din sa Diyos. Deuteronomy 6 po. Marcos 2:7-9. Pero, bagamat na ito'y ginamit sa Diyos, hindi pa rin mapapasubalian na ito din ay ikinapit din sa tao. Colosas 4:1. Kinapit din ito sa kayamanan. Mateo Kapitulo 6. Kung uugatin mo na yung salitang Panginoon ay parehas lang siya ng ginamit sa Greek manuscript ng Diyos. At kung questionin mo ako regarding sa bagay na yan, ito ang pinagpapatay ko kasi.
West and Hort Greek manuscript. Yun ang masasabi ko. Yun ang sagot ko. Okay, so Brother Cesar, dalawang ito rin, sasagot ka rin. Same question. Okay, wala akong problema doon. Ulitin ko natin yung iyong tanong. Kung mas may isang version lang. Ano po, yung salitang curious, Greek, ibig sabihin niyang Panginoon. Ito bang curious na to, alam ko, sa Diyos to ginagamit. Pwede rin ba itong gamitin sa tao? O sa Diyos lamang pwedeng ikapit? Okay. Ito pa nga yung tanong. Yung salitang Panginoon, ang Diyos ang nagbigay yan eh. Ang Diyos ang nagbigay. At ibinigay yan kay Kristo. Ganito pong talata. Gawa, 2, talatang 36. Ito. 2:36. Sabi nito? Mali ang sagot. Hindi. Dagdagan ko siya. Saan ka kami? Ba't marunong ako sa tanong? Kung may tanong ka. Ito, sagot. Yung sa Panginoon, ang Diyos ang nagbigay niyan kung sino tatawagin ng Panginoon. Ha? Ito. Si Jesus, ginawang Panginoon ng Diyos. Ito. 36. 2:36 ang gawa. Kaya dapat malaman ng may kapiyakan ng buong ng sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus. Walang ibang ginawa. Si Kristo ginawang Panginoon ng Diyos. Hindi po pwedeng tawagin ng tao ang Panginoon kung sino lang. Ang Diyos po ang magbibigay ng titulo kung sino ang gagawin ng Panginoon. Yun ang sagot. Okay, so that is right. Pwede mag-follow up. Bakit? Dahil tinanong ka naman, pwede mag-follow up. Pwede mag-follow up. Opo. Pwede mag-follow up. Kamel, ito yung ating mababasa. Actually, ito yung unang publish ng Jehovah's Witnesses na dialogue. Codex Vaticanus na pinagkamitan nito. Kung papansin mo, bagamat hindi pa ako biyasa bumasa ng Grego, pero at least paano nakabasa na ako. Ang ginamit kasi dito is lowercase at hindi siya uppercase. Therefore, masasabi natin modern Greek siya at hindi siya masasabi natin Koine Greek. Kasi kung uppercase ang ginamit dito is Koine Greek. Okay. Ngayon, ang pansin mo dito, sa Colossians chapter 4, verse 1, na ang sabi dito, oikorios, okay, sabi mo, the Lord's, kasi mo ha, the Lord's, hindi ko lang alam kung ano dyan ang ginamit. Okay, kasi magkaiba ito ng oikorios, the Lord's. Tapos kung ginagawa mo dito, a Lord in the heavens, ang ginamit dito sa salitang Greek is Horion, Hel, Ho, sa Nois. Pwede ba nakakamali dito ako sa aking pagbabasa? Am a Lord in heaven. Kaya ang premise ko ganito, na ang salitang kung Diyos ay maaaring ikapit sa tao, maaaring ikapit sa kayamanan, pero at the same time ay ginamit din siya sa Diyos. For example, Deuteronomy 6:4 and Mark 12:29. Yun ang ating follow-up. Okay, so thank you so much, Brother Knight. So, inaasahan ko, may magtatanong na kay Brother Knight. Kung wala po mga tanong kay Brother Knight, with the permission of my co-moderator, last 2 questions na po. Kaya Brother So, last 2 questions. Okay. Bali kung wala kayong tanong kay Brother Knight, sige, last 2 questions para kay Pastor. Okay, second to the last, awalan natin ng ating bisita. Okay? Sir, isang magandang gabi, pangalan po naman. Si Brother Yusuf Makabada. Okay, so ikaw ay isang Muslim. Opo, from Zamboanga. Ibigay mo na. So, dumalo ka pa rito. Para mapakinggan yung dalawang ating nagiging na debatista. Takbir! Ano po ang katanungan na kahit pa ng Zamboanga? Magandang gabi, Pastor Cesar. Magandang gabi po naman. Sa naintindihan ko po sa paliwanag mo kanina, ang Diyos na dalawa, ang Ama at ang Anak, no? Pinapaliwanag mo ang Diyos na Ama sa Old Testament, right? Nung bumaba na, naging tao, sa New Testament, si Jesus na naging Diyos. Okay. Tama? Hindi po yung... Tama po ba? Hindi po ganun. Oo. Iba, hindi po ganun. Yung Diyos na noong unang panahon, dalawang tipan, hindi po siya bumaba. Hindi pa bumaba. Hindi bumaba. Yung salita ang bumaba, yung verbo. Kaya na, nung bumaba na, Yun yung ang- verbo, sino na yun? Di ba si Jesus na? Ang katawan si Jesus Christ. Yun, si Jesus na. Oo. Okay. Kung tama po yung pagkaintindi mo, siguro may
nagkakamali din ata si Jesus sa sinabi niya, Hear, O Israel, the Lord, our God, kasamihan is one. Sino yung tinutukoy na? Otherwise, kung siya na nga yung bumaba, dapat ang sasabihin niya doon, Hear, O Israel, the Lord your God is me. Kasi siya na ang Diyos. Ano tanong mo? Maraming salamat po. Ito sagot. Yung purpose doon sa pagbaba ni Jesus Christ, pinakilala niya yung Diyos Ama. Yung siya naging tao. Ha? Sabi sa, pakinggan ha, Juan 1:18. Ang purpose ng katawang tao, yung Birbo, yung salita, nasa katauhan ni Jesu Cristo, upang ipakilala yung Diyos Ama. Ito, Juan 1:18. Dito po ang nakasulat. Walang sino mang nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang purpose doon yung Birbo, yung salita, na kasama ng Diyos sa pasimula, naging tao sa katauhan ni Jesus. Siya ang nagpakilala na may Diyos na Ama. Hindi yung sabihin siya, iba ang kanyang kalagayan eh. Salita siya, sa pasimula pa namin ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Yung dalawang pinag-usapan. Naging tao ang salita. Eh yung Diyos Ama, na nanatili sa langit. Sa Juan 17:1, ang wika Ama. O diba? Ano yung Ama pa rin, na nanatili doon. Okay, at meron na napaka-iksing follow-up question si Brother Yusuf. Pasensya na, galing pa ng Zamboanga to. Pagbibigyan po natin. So, kung ganun pala, Pastor, ang Ama at saka anak, ibang sila. Sa kalagayan na, Iba sila talaga. So, dalawang Diyos, hindi yung isa naging dalawa, kundi iba-iba talaga, bali dalawa talaga ang Diyos na sinasamba mo. Kasi kung pinapakilala ni Jesus Christ na siya na yun, yung sinabi mong bumaba, yung pinapakilala niya, hindi pala nakababa. Ano na din pala siya sa trono niya. Oo. So, mali yung pagkaintindi mo. Dalawa talagang Diyos mo. Maraming salamat. hayaan mo kong paliwanag bakit. Yan. Kaya nga, dalawa ang paksa ko eh. Papatunayan ko, ang Ama tunay na Diyos, ang Anak tunay na Diyos. Iba yung Ama, sa kalagayan, sa kanilang kalagayan na tinatawag na bilang. Makasabi mo naman, yung Ama siya na yung Anak. Hindi po, iba yung aking pagkaintindi dyan. Yung Ama, nananatili sa kanyang kalagayan bilang Ama. Yung Anak naman, nananatili sa kanyang pagkaanak. Kaya, ang Anak ay Diyos, ang Ama ay Diyos. Bakit? Sabi sa Hebreo 1:3, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Eh, ano ba yung likas ng Diyos? Kung basahin natin sa Kolosas, kung may panahon pa ako, basahin natin. Isa talata lang ha. Maigsilan po. Kolosas 3:9. Ganito po ang masulat. Kolosas 2:9. Alang-alang sa paglilinaw lang po. Okay. Kolosas 2:9. Sabi nito, sapagkat sa Kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ano sabi? Sa Kanya. Sapagkat sa Kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ayon sa katawan yung si Kristo, bawat na sa katawan, andun yung kapuspusan pagka-Diyos. Kaya, Diyos talaga siya. Kahit nung nandito siya sa lupa, Diyos talaga siya. Okay. Yun po, Thank you so much, brother. maraming salamat din po. Okay, final question. Unless meron pang magtatanong sa ating panelist. Okay, special question para sa panelist natin. Sabi mo naman ng common guests, meron pa hubang magtatanong? So, ikaw na dalawa nagtataas, yung may pagbibigyan natin, isa lang kaso. Kaliwa ko o kanan ko? Aba, mapapagian ka dito, ha? Sir, magkaroon kasi kayo ng year 2. Pagbawas ng kwento. Pangalan po? Tuloy Flores po. So, Muslim? Handali lang. Okay, so ang tatanungin natin, I'm sure si Kasasa Balagad, ang iyong katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi kapatid ng Muslim at magandang hapon sa mga non-Muslim. Pastor, ang tanong ko lang po kasi tinitindigan nyo kanina, ang Ama ay tunay na Diyos at si Jesus ay tunay na Diyos. Meron po bang mababasa sa Biblia na inangking mismo sa sarili ni Kristo, ako ang anak at tunay na Diyos? Meron po ba o wala? Ito, may palata sa Biblia, kasi ang aming batay, Biblia. At ito yung sinulat ng kanyang mga apostol, o yung sahaba ni Kristo, alagad. May mabasahin ko, na siya ay tunay na Diyos. Kasi kung sabi mo, sinabi mo ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Ito po kasi Biblia, isinulat ito, patungkol kay Kristo. May talata akong mabasahin, sa kanyang apostol galing.
Ito po, unang Juan 5:20. Ito. Ito ang tanging sagot ko sa iyo na si Kristo tunay na Diyos. Sabi nito, unang Juan 5:20. At nalalaman natin na Cristo ang anak ng Diyos, o yung anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pag-unawa upang ating magkilala siya ng totoo. At tayo nasa kanya ng totoo sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po ang sagot ko sa iyo. Sinabi ng kanyang apostol na si Juan. Maraming salamat po. Tunay na apostol. Okay. So, sa akin ng panelist, meron ba magtatanong? O, bigla ka nahiya? Your question, please. Sandal na po, at sa kanyang tayo ng mga camera ninyo, magkakaroon tayo ng final picture taking ng pagkakamay ng ating dalawang magiting na Baptista. Final prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid, at magandang hapon sa ating mga bisita ng Muslim. Ito po ang aking katanungan, Pastor. Kasi, sinabi po ninyo, dalawa ang tunay na Diyos, ang Ama at ang Anak. Ngayon, ang Ama, mayroon siyang mga propeta. Tama po ba? Ngayon, sino naman ang propeta nito? Okay. Ang tawag dyan, mga alagad ni Jesus. Parang si Muhammad, may sahaba siya. May magkasama siya. Ang tawag dyan, alagad ni Jesus. Kaya ito ang alagad ni Jesus, basa. Sa aklat, isa-isa ito ang pangalan. Sa aklat po ng Mateo, 10:7, ganito ang nabasa. Ha? Iba yung propeta sa alagad. Kaya nga, si Jesus Christ may alagad. Si Muhammad may alagad. Kaya, walang propeta dahil ang pagkakilala mo kay Jesus, propeta. Kaya, ang mayroon si Jesus, alagad. Kaya, Pastor, si Muhammad, propeta. Hindi. Tama? Ba't sabihin ko na mayroon tayong umalas ng habang? Ang tanong ko ito, ang Ama, mayroon mga propeta. Kung ang anak ay Diyos din, sino ang kanyang propeta, hindi alagad? Mayroon. Ang kanyang propeta ang kinikilala na tagapagpahayag, naghingi lang siya eh. Si Pablo, matatawag din propeta, bakit? Nagpapahayag siya sa mga bagay na darating. Si Juan, propeta din. Nagpapahayag siya sa mga bagay na darating. Basahin ko, ito. Ay, di na po kailangan. Ganyan po. At least we are convinced na ang tutukoy mo ay si Pablo. Meron. Okay, so maraming salamat para pagkapalit sa kaso sa Balagat. Gamitin sa ka. Mike Marino. Takbir! At mga kaibigan, syempre po sa ating lahat ng mainam na pagsisimula, nararapat din po ang mas mainam pang pagtatapos para sa ating closing prayer.